I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako mga bes ha. Kakaiba na ito. Mayroon tayong updates sa inyo mga kababayan. Ano po sa tingin nyo dito sa ating babasahin? Ito guys, si Speaker of the House. Nako, hinamon niya po si Senator Amy Marcos dito sa kanyang paratang, no? So mamaya pakinggan nyo guys, ay basahin ko yung paratang ni Senator Amy Marcos against dito po kay Speaker of the House. Magpinsan yan guys, tingnan nyo tungkol po dito sa People Initiative. Bakit? Ayan. Ay hinamon niya po si si Senator Amy Marcos. Ito alam niyo si Senator Amy Marcos Marites yan, no? Bakit? Sabi po dito. Sabi po dito ng politiko guys politiko ito Sabi ng politiko, ayan. Sabi dito guys nakikinig sa mga Marites, Romualdez, ayan. Urge Cousin Amy to prove bribery claims and People Initiative. Yan. Kasi nga pinaratangan niya na si Speaker of the House daw ang nasa likuran ng People Initiative. Tapos dito sa paglabas ng 20 million for district. Oh my goodness. Sa tingin nyo guys, magagawa ni Speaker yan? Natural, papagalitan ni Pangulong Marcos yan. Pag ginawa niya yun, di ba? So, I know Speaker of the House guys, alam nyo, very well-mannered ito at very disiplinado itong tao na ito At maganda ang breeding nito. Alam niya ang tama't mali mga kababayan. Alam niya kung mapapahamak siya o hindi, di ba? Alam niya dahil, sus nako, magaling ang mutak nito. Sa totoo lang, magaling si Speaker. Kaya alam niya kung ano tama't mali. Kaya nga, si Senator Amy, i-prove niya, sampahan niya ng kaso si Speaker of the House kung talagang totoo. Bago niya sampahan, imbestigahan niya muna para sigurado, di ba? Anong sabi ni Speaker? Prove. Patunayan ni Senator Amy na totoo yung sinabi niya, di ba? Alam niyo ito si Senator Amy, hindi mo alam kung may to guys, kung mayroong concern dito sa Marcos admin. Parang lahat po yata ng ang magandang plano ni Pangulong Marcos kontra, no? Parang kinukontra niya. Ano ba talaga to? Kapatid ba to o anak sa labas? Sorry to say, pero hindi maganda ang dating Himbis di ba? Himbis tulungan niya ang Pangulo at saka yung si Speaker. Ika nga, ang ibig sabihin, himbis suportahan niya mga kababayan. Pero hindi Parang sinisiraan niya pa. Hindi ka naloka. 100% Duterte, pro Duterte, as in, lahat na lang kinukontra niya. My goodness. Yan. Calling to Senator Amy. Kailangan patunayan mo daw, sabi ni Speaker of the House. Hindi kayo naloka mga kababayan. Basahin po natin. Sabi po dito, ayan, Speaker Romualdez challenge Senator Amy Marcos to substantiate her allegation of bribery in the People's Initiative signature campaign. Di ba yung nabalita ngayon mga kababayan sa People Initiative, bawat perma may bayad. Wala naman katotohanan, sabi ni Speaker of the House. Alam nyo guys sa totoo lang, madali lang magparatang pero mahirap patunayan, no? Sa totoo lang, mahirap patunayan yan. Lalo't kung wala ka talagang sapat na ebidensya, my goodness, baka mabaliktad ka. Ikaw pa ang maghimas rihas sa mga nagbibintang, di ba? Alam mo, sa totoo lang, naawa ko kay Speaker. Kasi grabe yung paninira sa kanya. Tapos, alam mo, ito pang mga Duterte family, todo tinitira si Speaker. Tapos sinigundamano itong mga DDSM, DDS-7, talagang kung ano nung pinagsasabi kay Speaker. Tapos si Speaker tahimik lang. Lagi kong tinatanong mga kababayan, kailan ba nang aaway si Speaker sa mga Duterte? Kailan niya ba inaway si Inday Sara? Di ba hindi?
Kailan niya ba in-announce na tatakbo siya sa pagka-presidente? Di ba hindi? Ha? Itong mga DDS na itong gumagawa-gawa lang ng ng istorya against speaker, hindi naman nila kayang patunayan. Kaya alam nyo, 2025, kung sino ibubuto natin, huwag tayo bubuto sa mga pro-China, ha? Lalo na yung yung side ni Garotay at 2028, ilalagpak natin yung mga ito. Sa totoo lang, hindi pwede yan uupo sa Malacanang. Baka maubos ang pera ng bayan. Sabi niya, no? Sabi pa, Romualdez urged Marcos to prove her claims of bribery in the People's Initiative. Alam niyo sa totoo mga kababayan, si Speaker at si Pangulong Marcos talagang magkalapit ito, no? Hindi po ako naniniwala na gagawin ni Speaker yan dahil alam niya makakatikim siya ng sermon kay Pangulong Marcos Jr. At itong dalawang ito nagtutulungan talaga. Alam nila guys, alam niyo sa totoo lang, nakafocus lang talaga si Speaker sa kanyang trabaho. Tapos itong mga DDS CM naman, no? Tudo paninira, himbis trabahong inatupag, pero hindi Puro pansarili lamang ang inatupag. Politika lang ang alam. My goodness, malayo pa. Malayo pa ang 2028, 2025. My goodness, magtrabaho na lang kayo. Nabubuhay na lang kayo sa paninira na sa kapwa. Walang mga puso ito. Mga pusong sawi. So sabi pa rin, the speaker respect but disagree with the Marcos. Ayan, emphasizing the needs for evidence in her allegation. Yan. Ayan, calling the Senator Amy Marcos. Siya yata ang marites sa Senado, ha. Ayan, kaisipan ko lamang. Marcos accused Romualdez of offering, 20 million for district. Biro nyo yun, for the initiative M at the amending the 1987 Constitution Economic Provision. Oh my goodness, guys. Tingnan nyo naman yan. Ano nangyari dito kay Senator Amy? Speaker Ferdinand Martin Romualdez called on his cousin, Senator Amy Marcos, to prove her claims that individuals signing the petition for People Initiative were bribed. Yan guys, ha? Alam nyo, sa totoo lang, kung mayroong natutuwa ngayon, walang iba guys, kundi mga kakamping at mga dilawan. Sasabihin nila, yes, nag-away-away na naman ngayon ang unity team, sirang-sira na. Diba? Sino ba ang nag-umpisa na maninira mga kababayan kundi sa side ni Inday Sara? Sila po ang magugulo, lalo na sa mga DDS shit na mga vloggers. Sila po yun ang magulo sa social media. Nakikita nyo ba nang aaway ang mga Marcos loyalists? Hindi. Yung mga Marcos vloggers, nakikita nyo nang aaway? Hindi. Ang ginagawa lang namin mga kababayan to debunk sa mga fake news against the Marcos administration at against the Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos. Alam niyo po yan. Wala tayong ginagawa kundi kabutihan lamang. Mag-i-spread tayo ng good news para i-update ang mamamayang Pilipino. Kasi ang ibang mamamayang Pilipino halos wala nang tiwala sa mainstream media. Hindi naman lahat, pero karamihan. Kayang iba na sa YouTube na. Naghahanap yan ng mga totoong vloggers na talagang naghahatid ng mga good news sa mga Marcos administration. Isa na po ako dun. Sabihin nyo sa akin, hindi legit yung mga upload ko. Sige nga. Kaya yan, mga kababayan, I don't think magagawa ni Speaker yan. No, hindi. Dahil alam ko guys, nakikita ko sa mga kilos tong magpinsan na ito si Pangulong Marcos Jr. at si Speaker. Malaki ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay Speaker of the House. At si Speaker, malaki po ang naitutulong niya kay Pangulong Marcos Jr. sa pagpapasa ng mga batas. Sa totoo lang guys, kasi nakasubaybay tayo sabi pa dito guys, Ayan that is baseless. Siguro kausapin ko na lang siya. Nagmamarites siguro. Siguro nakikinig sa mga marites. Naloka. Babae kasi kaya may pagkamarites, madaldal talaga ito. Baka nakuha niya yan sa mga DDS yet na mga vloggers kaya nagmamarites.
Sabi mo dito, I'd like her to prove it, and she has the proper means and ways, and she can go to whatever court. Kamilek, prove it. Kasi maraming marites na lumalabas dyan sa Senate. Oh, lots of speculation. Let's leave it up to them. Oh my goodness. Grabe pala, mga kababayan. Antindi, pati palang Senado, marites. Mga marites. Kaya nga, prove nyo yan sa korte. I-prove nyo kung sino nasa likuran yan. Alam ko, palagay ko, guys, mayroong yung nasa likuran nito eh. Sino ba yung mga anti-Marcos nung mga dekada na? Kaya nilang gawin yan, guys. Alam nyo kung anong kulay yun. Mga kulay ibak? Natural. Ito po, guys, nakikita ko. Maari, guys, involved itong mga bagong oposisyon na ngayon na baliw na sila dahil sa confidential fund. Di kayo naloka? Totoo yan. Sabi ko nga, maghanda kayo sa maaring mga akusasyon, paninira ng mga dilawis sa Marcos administration. Hindi titigil ang mga yan. Kaya, isnab nyo, ignore nyo. Kasi as long as walang katotohanan, huwag kayo maniwala. Okay? Sabi po dito, guys, marites pa lang Senado. Grabe, naniniwala kayo sa fake news, Pati si Senator Amy Marcos, marites. Marites na Senador. Sabi Romualdez said that Senate can question the people initiative before the Commission on Election or the proper court. Yes, while not greeting with Senator Amy, Romualdez said he respect her. He respect her, natural, kasi ate niya yan. Ay, oo, mas matanda si Marites Amy. Diba? Ayan, prove nyo. Ito pa, mga kababayan, sabi pa dito, I have nothing but deepest respect and of course allow a cousin to help a cousin. Sana ganun, 'di ba? Kaso lang ito si Senator Amy Marcos, iba sinusuportahan eh. Sinusuportahan niya si Garotay. O kundi si Tatay Digong, ang bagong Senator Amy Duterte ngayon, guys. We leave it at that. I respect her opinions, but some of them I don't necessarily agree with, and I don't necessarily believe there are bases. Diba? The speaker added. Ayan. Sabi po dito, guys, oo naman. Kasi minsan, guys, maisip nyo naman, pag sobra-sobra naman yung paninira, ay ba magsalita ka? Hindi na lahat na lang ng panahon yumukod ka na lang. Hindi dapat kailangan sagutin mo ng bonggahan para masampal ang dalawang pisngi sa katotohanan, guys. Sabi po dito Senator Marcos earlier bulur pa more, accused Romualdez of offering 20 million nga to each legislative district in connection with the ongoing gathering of signature for the People's Initiative which seek to amend the economic provision of the 1987 Constitution. Sabi nga ni Speaker of the House, guys, economic provision lang ang amyendahan. Hindi po ang buong saligang batas. Kasi hindi pwede. Naku, mahabang usapan kasi yan kung pagsabayin mo, guys. Kung ako tanongin nyo, sa charter change, ay gusto ko palitan din. Sa totoo lang, Kasi 1987 Constitution, marami yatang mga hindi magandang batas dyan Well, kung anong desisyon ng Pangulo, doon din po ako, susuportahan ko talaga ang Pangulo, And yan, mga kababayan, syempre naman, ayan po ang sinusuportahan natin, ang Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, talagang dismayado ko dito kay Senator Amy Marcos. So, yun guys, ang hamon ni Speaker of the House, So, kailangan patunayan ni Senator Amy yan sa korte or saan man. Kung talagang totoo, grabe, 20 million. Do you think, guys, mag-spend ng ganyan si Speaker para lang magbayad? Hello? Malabo mangyari yan. Talaga itong mga marites na ito. Walang may kagagawan, guys, kundi yung mga old position. Para lang gusto na lang talaga masira ito si Speaker. Pag nasira nila kasi si Speaker, guys,
Ika nga, pag mapababa nila yan, so there's a chance na kaya nilang ipa-impeach ang Pangulong Marcos Jr. Yan po ang tandaan nyo, no? Kaya hindi nila kaya ito si Speaker. So, alam nyo, itong mga ibang congressman sa Senado, sa Kongreso, do you think lahat yun from Marcos? Hindi, may mga dilawan dyan, no? Alam nyo kung sino mga dyan, ha? Kaya magaling mag-pretending ang mga yan. Pero wag kayo, ha? Gumagalaw din siguro yan ang pailalim. Ang mga dilawis. Hindi natin alam, mga kababayan, ha? Ayan ay kaisipan ko lamang. Kaya dubli ingat yan si Speaker. Alam na alam nyo kung sino yung mga tao na yan. O, di ba? At ang Pangulong Marcos Jr. Laki ng tiwala ni Pangulo dito eh. Kaya gumaganda din ang ekonomiya dahil din sa tulong nitong si Speaker eh. Sa totoo lang, real talk tayo guys, ano? Gusto ko itong speaker na ito dahil masipag ito guys, masipag sa totoo lang, no? Well, anyway guys, ano po ang kapalagayan nyo dito, no? At ito po yung sinabi ni Senator Amy Marcos. Okay? So, yun guys, basahin ko para sa inyo. So, nakita nyo guys, yung sinabi ni Senator Amy, nako, talaga naman sabi ng Philstar Global ito guys Amy, Romualdez definitely behind 20 million for People Initiative support. Diba yung mga napabalita dito na nagkaroon po ng pirmahan tapos may bayad. So sabi ni Senator Amy, si Speaker the House daw ang behind. Ang laki na 20 million, biro mo yan para lang magpapirma. So dahil dyan mga kababayan talagang palitan ng itong magpinsan na ito. So alam nyo, sabi ko nga, kung mayroon talagang sapat na ebidensya si Senator Amy, pati yung diyan sa Senado din Marites, dapat mag-file sila ng kaso or investigation, di ba? Against sa speaker kung talagang totoo yung sinabi nila. Kaya nga sinagot ni speaker yan yung sinabi ni Senator Amy, talagang hinamon niya guys. Alam niyo, pag ang isang tao ng hamon, ibig sabihin talagang walang kaduda-duda na nagsasabi ng totoo yan. Ito talaga si Senator Amy Marcos, Marites talaga ito. Baka yan ang Marites sa Senado. Alam mo, sobrang nadismaya ako sa totoo lang. Hindi lang po kay Speaker, pati si Pangulong Marcos Jr. lagi siyang kontra. Marcos loyalist ako guys, pero parang kakaiba ito. Ewan ko. Sabi po dito guys, kukunin ko lang yung importanteng yung importanteng may statement niya. Manila, Philippines, it was Speaker Martin Romualdez who was behind the distribution of cash amounting to as much 20 million per district, biro nyo yun, to bankroll the ongoing signature campaign as part of the People Initiative for Charter Change. Senator Amy Marcos said yesterday, biro nyo yun. Ito guys, January 27 ito. Pinost ng Philstar Global, Definitely it was his office which offered 20 million per district. Definitely it was in his office where a number of staffer and attorney are involved. Marcos cousin of Romualdez said the virtual press briefing. Biro nyo yung ganyan. Grabe, magpinsan niya tapos ganyan ng ang paratang niya kay Speaker. Marcos, who served for three terms of Ilocos Norte District Representative, also revealed being informed by her sources in Congress of the attenuated timeline set by Speaker Office for the signature drive to be finished by July 9. Biro nyo yun. Mahaba ito guys, yan lang ang kinuha ko, So malinaw dito guys, pinagbintangan ni Senator Amy si Speaker, kawawa naman. Alam mo, tinitira pa ng paninira pa ng mga Duterte supporters. Tapos yes, yung family Duterte talagang sinisiraan ito talaga si Speaker, plus dito si Senator Amy. Parang hindi magpinsan ito, mga kababayan. Hindi mo alam kung ano ba intensyon ni Senator Amy, talagang masasabi mo ibang klaseng ugali, kaloka. Imbis sumuporta siya sa pinsan niya at sa Pangulo, pero parang kakaiba. Iba ang sinusuportahan ang Duterte family. My goodness. So, ganun pa man mga kababayan, ano po ang stand nyo dito mga besa? Kayo na po nang bahalang humusga
sa mga nangyayari. Well, anyway, ay kung mayroong sapat na ebidensya, ito si Senator Amy, dapat mga kababayan, patunayan niya. Kung ito talagang mapaalis si speaker sa pagka-speaker, kasalanan ni Senator Amy ito. Ay nako, ewan ko. Sa totoo lang, naiipit si Pangulong Marcos Jr. dito sa dalawa na ito, no? Mapapasama si Pangulong Marcos sa ginagawa ni Senator Amy. Ay nako. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Kayo na po ang bahalang humusga. Kaya ito lang guys, dahil dito sa mga nangyayari, alam niyo po, majority ng Pilipino ayaw ng pro-China yan. So alam po natin kung sino iboboto natin sa 2025 at lalo na sa 2028. Sobrang yabang itong mga tao na ito. Yung bagong oposisyon ngayon, grabing kayabang. Akala mo kung sino. Paninira sa gobyernong Marcos, over talaga. Ito talaga si Garotay. Alam nyo, sa totoo lang, siya lang talaga ang sumira sa samahan nila ni Pangulong Marcos Jr. Yan si Garotay. Tapos sinigunda mano ng mga mga followers niya, mga DDSM. Yan. So, ay nako, imbis magtrabaho pero iba ang inatupag. Pamulitika ang alam. My goodness. Ang dami ng problema ng bansa, pero anong ginagawa nila? Puro away dito, away dun. Paninira dito, paninira doon. Mga masasakit na salita, lalo nito mga DDSM. Nako, shame on you all, di ba? Grabe yung paninira nila. Imbis trabaho, ibang inatupag, puro pamulitika, pansarili lang ang inatupag. Atat na atat, makatakbo sa 2025, 2028, hindi makapaghintay. Hilaw na hilaw naman. Nako guys, mag-ingat tayo sa mga ibubuto natin. Baka maubos ang pera ng gobyerno, no? So yun mga kababayan, kayo nung bahalang humusga. See you again on my next upload video. Bye 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 and babu.